Ayan na. Kamusta naman kayo everyone? Back live na naman tayo. Kasama natin ang crush ng bayan, si Ronald BTS Liamas. Maraming salamat, Sir Ronald Aldens Liamas. Parang may hugot yung introduction mo, ah. Parang ang tawag doon, underhanded compliment. Wow. Siyempre, underhanded Ah, kasi 12 p.m. na dito at medyo sabaw na yung utak ko. Siguro naka seven speeches na ako dito over the past 4 days at mamaya-maya, mga ilang oras na lang, alis na naman tayo. So, pasensya na, Sir Ronald, if I sound sarcastic, but this is really genuine and coming from the deepest recesses of my heart. okay naman yung okay naman yung hairdo mo eh. Hindi ko alam. I think it's the hindi ko alam anong nangyari naging Ah, warong hair ko lalo dito sa bro. I think it's the chlorine sa water. So kailangan ko magtanong sa aking derma anong kailangan natin para fluffy siya. But anyway, nakakagising naman yung buhok natin in the meantime. Pero ano bang laman ng deepest recesses of your heart? Ayan, Baka sir. pwede mo naman ikwento sa ating audience yung laman. Yan ang Baka pag-usapan maraming natin. interesado eh. Ang ating pagmamahal sa bayan. Yan, Sir Ronald, pag-usapan natin. Marami tayong pag-usapan. Ah, Kiboloy, etong PNP, nagalit ng PNP kasi nire-resist na yung potential at pag-arrest ni Kiboloy. Eto, nagwala kayo, pinagtawanan niyo lang yata yung abogado niya kasi sabi niya, ano daw, hindi siya tumatakas, hindi lang siya available. And then obviously, talagang sirang-sira yung algorithm ko. Pag labas ko lang YouTube, purong Liamas, Liamas, Liamas. Sabi ko, I'm not interested. I have too much of Liamas. Like, mamaya natin Pag pag... dito naman, ang laging lumalabas, hey Darian, hey Darian, hey Darian. No? Ang Maybe, dami mong talk show eh. eh, No? medyo ADHD. Hindi, sira na yung algorithm natin. Medyo parang minamatch na tayo. May matching na dyan sa algorithm natin. Sir Ronald, bago natin pag-usapan ito mga kababalaghan sa ating bayan. Not to mention, oy, medyo may drama. May pinost din ako yung wine ni Chis Escudero, kinuha lang ni First Lady, Gal Pop. Bago natin pag-usapan yan, may cameo pa yung British Ambassador si Lord immediately sa likod. But anyway, bago natin pag-usapan, let's get a little bit senti. Sir Ronald, so obviously Independence Day natin nung isang araw lang. Just went yung Chinese premiere ay dumating dito. Actually, it's just in a hotel 2 blocks from me. At kanina may mga protest pro-China protest, counter-China protest. But anyway, um, so I'm just saying hindi lang puro mga baka and vineyards dito. Medyo may syudad, everything dito sa New Zealand. I mean, bago natin pag-usapan yung ating bayan, nag bakit ganun, Ronald? Ikaw kasi European ka eh. Nordic ka eh. Parati ka na sa Europe. Old Pansin, soul. I'm an old soul. Ha? I'm an ay old ka na soul. naman eh. Hindi eh, baligtad. Yung soul mo pang Trump eh. Pero yung ano mo, yung taste mo, caviar. Kaya medyo social. Sir Ronald, pansin ko dito, kahit anong kain mo, regardless, steady lang yung weight mo. Kahit nagre-rice ako minsan, kasi minsan-minsan lang may rice pag sa mga puting bansa, di ba? Kasi kanina rice ako ng rice. Pagkasing ko, napaka-light ko pa rin, di ba? Kaya hindi na ako nag-dinner at all eh. Parang ganda Ako ng... rin. My weight is yung weight ko nung college. Oo It nga, by doesn't the way, change. napansin ng mami ko, One sabi niya, aba, napaka-fit, napaka-payat ni Sir Ronald. Puro mga flat tummy boys tayo dito. Pero Sir Ronald, I don't know how you do it. Pero sa Pilipinas, nahihirapan ako. Kasi kumain lang ako ng rice once a day lang. Bloated na ako kaagad. Pero sa abroad, oh, hindi eh. Nakaka-depress kasi parang, is there something wrong dun sa ating, marami bang mga GMO, mga artificiality? Kasi dito lahat organic at bawal magdala ka ng mga pagkain or anything dito. Dadaan ka talaga sa biosecurity eh. Mas strict pa daw sila dito kaysa Australia. Base sa experience ko sa yung mga pagkain nyo sa airport. Grabe ang dyan. Oo. Grabe dyan. Nung pumunta ako dyan, talagang lahat ng luggage mo, lahat ng hand Yes, carry, nalabas sila. check yan. May kaunti kang pagkain, tapon. Oo. Walang lulusot na pagkain dyan. Walang Walang lulusot. lulusot. Tapos Talagang $400. well-protected Oo, yung $400 agriculture yung dyan. penalty. Kung sa atin, least protected, dyan, most protected ang agriculture. Yeah. Ibang-iba dyan. Actually, that's it. That's a very good point. At kausap ko yung mga Pilipino din dito kasi dumaan muna ako sa Christchurch bago mag-Wellington and Auckland. And obviously, Ah, Christchurch, of course, daming trauma, yung earthquake, yung hate crime. So dumaan din ako doon sa mosque, pumunta ako doon sa Transitional Catholic Church din nila.
I paid respect. So, yung Filipino community pala helped a lot in the reconstruction of the city and they're doing very well there. And then, kausap ko yung iba, sabi nila, alam mo, yung pagkain dito, kahit hindi mo lalagay ng mga sauce, curry, whatever, yung ginagawa natin sa Ashes, sa sobrang ganda ng kalidad ng kanilang pagkain. Malasa. Malasa, tapos busog ka na kagad, Ronald. I mean, so nag-steak lang Fresh. ako. Man, as in, kalahati lang ng beef, busog na ako. Ayoko na, sabi ko, okay na ako. I can go home. Busog. Ah, Ganun pala ang buhay ng mga first world country. Bakit hindi ganda ganun ng sa quality. US? Kaso mataas ang kwan dyan, standard of living. Mahal ang mga bilihin dyan. No? Mahal Kumpara din. sa Australia. Kumpara sa Yes, Australia, mas mahal dyan. mas mahal dyan. But the quality of life is way higher than the US or even many Yeah, European countries. definitely. Sobrang taas Definitely. ng quality ng life dito sa kanila. Kaya Saka hindi ako, yung social protection. Social protection is very high there. No? Pero yeah. you haven't been to New Zealand kung hindi mo napuntahan yung Lord of the Rings. Yun ang Mm. dapat mong puntahan. The Lord of the Rings. No? Ha? Yan ang the best. Meron akong, O yan ang the best. Ha? Ha? pumunta Parehas, ako dun sa I have, Weta Studio. Oo. I have a collection. Yeah. I have a collection of Lord of the Rings. Ha? Siyempre, I mean, Oh, obviously, there's the Catholic oh, eschatology and everything going on there. oh. It's very, Idol ko si Gimli. uh, Idol ko si Gimli, no? Sir Ronald, obviously, so that's that's the background. But in fairness naman, I did, marami din tayo nakausap dito. Of course, ang New Zealand, tingin natin sa kanila, yung mga, paradise and all of that. Pero marami rin silang problema, katulad mga Nordic countries. Oh, ano? Cost of living, minention mo yan. Apparently, 2 years ago para dito, meron din silang parang January 16, yung na-occupy parliament nila. So, I was just walking around, buong parliament daw. So, marami daw mga QAnon. Yung mga alt-right na imported sa Amerika, Australia, yung mga ganun, mga wacko stuff. Kaya naparesign si Jacinda Ardern. At alam ko naman si Jacinda Ardern, malapit din sa puso nyo. Especially marami siyang mga kaibigan sa Akbayan Party and all of this. I wondered how bad it was and apparently grabe pala yung ginawa sa kanya, no? Now, yung bagong prime minister nila ngayon, dati palang Unilever chief sa Manila. So, ang tagal pala nung panahon na, I think 25 times na siya nag-Manila throughout the years. So, sobrang beshi-beshi chummy sila ni Marcos. But I want to talk about this, Sir Ronald. Obviously, Independence Day natin nung isang araw. Siyempre, sayang-saya tayo. I was very happy na I was giving some talks also on the Philippines just on that Punta day. ka ba sa embassy dyan? Embassy kasi Did you sa go? nasa Auckland pa kasi yung iba eh. So Ah, sila Auckland. okay. Yung Wellington, dumaan naman yung embassy sa Tokpo. Uh, although not the ambassador pa dahil ang dami nilang ginagawa yata dahil obviously busy sila sa Independence Day. But I hope to catch up with them. Baka sa Pilipinas na lang or something. But Sir Arnold, I mean, napasenti din ako ng konti nung Independence Day kasi obviously, may mga nagtanong pa ng mga Amerikano dun sa talks ko. And I had to remind them na hindi na ito yung Pilipinas ng 1970s, 80s na pwede mo lang gaganin. Hindi tayo na satellite state. I had to remind the world na hindi na tayo pitsugin na bansa. If very polite naman yung mga in fairness na nagtanong. Mas maganda pa nga yung tanong ng mga taga-US Embassy pa ng often. But anyway, um, the thing kasi is, I mean, obviously yung independence natin was given to us under very, you know, let's just say, shady circumstances in a sense na binomba-bomba ng mga Amerikanong Manila, sinira-sira nila. Kaya I recommend yung book na Rampage by this Pulitzer nominee historian si Scott, no? Fantastic book. And then binigay lang tayo ng independence and everything like that. So for a while, I mean, for a while, siguro, maybe it's the UP in me and all. I was wondering like, the true independence we were winning it in 1890s pa eh. So the independence that was given to us by Americans parang iba. And I want to add to this a little bit, Ronald, before we get a little bit more senti, in a sense that dito sa New Zealand, pag pumunta ka sa government offices, kasi nakausap ko yung mga representative from foreign ministry, prime minister's office, ganun. Bago sila magsimula ng any meeting, prayer sila dun sa Maori language, 'di ba? Yung greetings, ganun. So there's this recognition of the dark past dito laban dun sa mga indigenous people and all of that. And then I wonder in pagdating sa Pilipinas, the Americans do not even recognize that we're a former colony of them. They always talk about bond of history, blah blah, which 40 years of that was stealing our revolution away from us and imposing colonialism on us. So, I don't know, ikaw, anong basa mo sa independence natin considering yun yung circumstances under which we became a sovereign state, at least officially?
Well, actually, we're on the verge of winning, di ba, against the Spaniards. We have practically won when the Americans came and bought the Philippines from the Spaniards. Kaya nga merong Paris Treaty ng 1898 at kinorek yun noong 1900 Washington Treaty. So it was an exchange. It was a transaction, no? Parang nakalimutan yung ating revolusyon. No? And nung inabutan tayo ng Amerika, it was the beginning of the white man's burden. 'Di ba? Yan yung simula ng kanilang lessons in empire, 'di ba? Ang dalawang pinanggalingan ng kanilang on the job training as an imperial power was Cuba and the Philippines. Di ba? Kaya mismo sila Mark Twain, binabanatan yung kanilang sariling gobyerno at that time. Di ba? Dahil nakita nila, this is the start of the American Empire. This is the start of foreign subjugation. Kaya yung ilang mga sensitive writers sa US ay binanatan nila mismo yung sarili nilang gobyerno. Ang tawag nga nila dyan, in time of hesitation. No? Nung panahon na yung mga American intellectuals were hesitating what to make of nitong ganitong klaseng beginnings of empire, ay may ilang mga intellectuals like Mark Twain na tumayo at kinondem yung atake sa atin ng sarili nilang gobyerno. No? Magaganda yung nabasa ko yung mga writings ni Mark Twain about the Philippines. No? Pero sabi ko nga, at the same time, yan na yung Teddy Roosevelt dictum na carry a big stick and walk silently, di ba? Talk Yan yung mga softly, yeah, yeah. simula. Talk softly Di but ba? carry big stick, yeah, yeah. Yan na yung mga simula ng gunboat diplomacy. Yan na yung simula ng white man's burden, no? Na to spread democracy. At tayo yung mga nauna na in-spread yung democracy together with Cuba. Di ba? Yan yun eh. Kaya talagang medyo may mga question mark yung legacy quotation, na. I mean, exactly. So hindi ko may sisisi yung may ibang kababayan natin or ibang makapili na kababayan natin na ginagamit itong circumstances ng ating official independence and they raise question marks, di ba? To obviously to paint the West as the ultimate evil, blah blah blah, right? Nevertheless, kasi ako ang argument ko, Sir Ronald, is that syempre, ngayon as we become a richer country, no, as we become an upper middle income country, as we become a middle power country, at of course ako in my own little way, I feel the kind of respect and recognition the Philippines is getting, you know. Why would all these countries bother to invite someone like me, aside from the fact that of course I'm an amazingly nice person, di ba? It's because they're also curious about the Philippines, what we want to do, what is the direction of the wind, how can they build relationship with the Philippines, fortify that relationship, etc. Do you think that this century could be a chance for us to have a more, I don't know, substantive assumption of a sort of independence? Kasi independence is not just what you write on the paper. No, hindi lang yung membership mo sa UN. It's about whether you can protect your core interests, whether you're not super dependent on another country, right? Whether you have dignity and a sense of self, diba? On the global stage. And I feel those things are coming together even if ganun kapalpak yung politika natin, ganun kagrabe yung corruption. And diba pinag-usapan natin, pati mga India, Indonesia, na medyo mahirap din ng bansa katulad natin, they're also, as they rise up, they're having that sense of themselves. Not to mention Vietnam, of course, yung paborito natin bansa. How do you read that, Ronald? Do you think I'm being a little bit unrealistic here, or I'm just hyping up too much because, you know, I'm giving all these talks all around the world? Correct me if I'm wrong, yeah. Well, in one sense, may scaling up tayo in terms of the image of our nation and our leader sa mundo. No? Siyempre, nakatulong dyan na after Duterte, you can no longer go that low. So, there's nowhere to go but up. Nakatulong yon. Pero at the same time, yung shift sa ating foreign policy helped a lot. Yung ating victory sa UNCLOS, which was not the victory of the previous government or even the present government, kundi yung Aquino government, also helped a lot. Di ba? Yung ating UNCLOS victory, which we will celebrate next month,
ay malaki yung tulong dun sa pag-build ng ating image around the world, that we stood up against the second most powerful country in the world, the biggest armed forces in the world, the biggest navy in the world, no, the biggest submarine fleet in the world. So kumbaga hindi tayo push over. At nagsimula yan nung Aquino government, medyo nag-retreat nung Duterte government at nag-advance na naman ngayong Marcos government. Pero it didn't start with Marcos. It started with Aquino. At hindi lang dahil naging bahagi ako ng Aquino government, no? Dahil bahagi yan ng kasaysayan. Kaya Let's in talk one about that, Ronald. sense, Yeah. yeah, Let's talk about that. nakapag-scale up tayo. Yeah. Yeah, no, sorry, let's talk about that. That's very important because I'm not gonna name names, but I remember when I was in Brussels in 2016, 2017, 18. May mga na-meet tayo ng mga dating ambassadors sa Pilipinas. And this is the time of Duterte. People are getting killed right and left. Minumura yung mga Europeo. Binibigyan sila ng 24-hour ganun. And then itong ex-ambassador na yan, I mean, of course, I'm not gonna spill too much. He came to me next and in a very quite sentimental way and tumibay siya sa akin. And then pinakita niya, ito lahat ng mga ginagawa niya with your administration, Aquino administration, itong EU and the Philippines, Partners for Democracy, EU and the Philippines. You know what I'm saying? Na lahat pinaplansya nila to, you know, create this next level of bilateral relationship with the Philippines, no? Because ang tingin nila sa atin is the sole vibrant democracy in the region. Panon parang ni Aquino, rising tiger economy na tayo. Hindi ito panon ni Duterte yan. Sinungaling yung mga iba dyan. 2012 pa lang sabi ng World Bank chief sa Philippines, we're the rising tiger economy. Now, obviously, I think people know about my critics of the Aquino administration, its shortcomings. But nevertheless, yun na yung momentum. Kaya I completely agree with you, Ronald. So, a part of me feels, whatever I'm saying today, I could have been saying this in 2017, 18 pa lang. If someone else were the president, whether it's Mar Rojas or Grace Poe, even Binay probably, I would have still felt confident enough to say these things. Kaya, in a way, parang delayed ito, di ba? Parang delayed recognition to or suspended recognition, right? Yes. Kaya magandang kanyan, magandang element na the world is noticing us dahil diyan. Nangyari sa UNCLOS ng Aquino government, kahit yung low level ng panahon ni Duterte helped propel Marcos into a global stage because he cannot do wrong after a Duterte presidency. No? Ikalawa ay merong bagong patriotism na lumalabas no? Dito sa mga surveys about standing up to China, itong mga lumalabas about mga civilian convoy in the West Philippine Sea, hindi lang government yung nag-stand up kundi mga non-government organizations, civil society na for a long time medyo humina nung panahon ni Digong. So meron kang bagong energy na nararamdaman, no? At tuwang-tuwa nga ako na kasabay nito ay parang merong simulang artistic movement May nagsisimulang intellectual movement. People are reading, people are studying, people are writing songs about the West Philippine Sea on their own. Hindi yan kontrata, hindi yan bayad At least 12 songs na yung nakita ko about the West Philippine Sea na from Noel Cabangon to unknown artists, gumagawa ng mga kanta. Tapos mga painters. Dalawang painting exhibit na yung nakita ko about the West Philippine Sea. Ngayon, mga cartoonists, kamiting namin kanina, gusto mag-exhibit about yung association of cartoonists. No? Yung iba ang plano, magkaroon ng contest yung ating mga elementary students about the West Philippine Sea. So, hindi lang ito usapin ng foreign policy. Meron kang bagong patriotism na nagsisimulang mag-permeate sa ating lipunan. No? Kaya maganda yan Maganda yan. Pero, ano yung kulang? Before we ask people to fight for our rights, our sovereign rights, our historic rights, we have to give them something to live for. No? Dahil kung 47% ng ating populasyon ang tingin sa sarili mahirap, what will they be fighting for? Diba? Kung karamihan sa ating mamamayan nahihirapang magbayad ng electricity, which is the highest in the region,
di ba? Magbayad ng tubig, magbayad ng internet, which is the most expensive and yet the worst internet in the region, no? What are they fighting for? Di ba? Hindi sapat that they're fighting for our seas, our land, our history. We have to give them a future to fight for it. At yun yung kulang pa dito sa ating narrative. Yun yung kulang pa dito sa ating vision. Hindi yan matatabunan ng bagong hymn. Hindi yan matatabunan ng bagong panunumpa sa watawat. You need something more substantial, something which our compatriots can fight for, but we have to give them something to live for, 'di ba? Hindi pwedeng slogans lang about nationalism. Hindi pwedeng slogans lang about patriotism. Maganda 'yan, bahagi 'yan. But what will they be fighting for? 'Di ba? Yun yung mahalaga. Will they be fighting for inflation? Will they be fighting for inequality? Will they be fighting for poverty? Will they be fighting for warlordism? Diba? Will they be fighting for the cartels who dominate our economy? Kailangan meron minimum na pagbabago. Hindi ko nakikita na magbabago yan overnight. But we have to give them a semblance of hope that these problems will slowly disappear because of a kind of leadership, a kind of ethos, a kind of politics na hindi lamang ini-invoke yung ating patriotism, kung hindi binibigyan tayo ng something to live for. Yun yung nakita kong kulang sa ating Independence Day. While watching our politicians grapple with the new hymn, no? Hindi man lang sila nag-lip-sing no? O pinapanood ko it's almost humorous watching them with this new hymn. We don't need that. We need something more substantial. Diba? Well, definitely not something performative. I was wondering kung si Bato de la Rosa, sinuot niya pa rin yung West Philippine Sea shirt na designer. I'm sure ginastos na niyan. I mean, designer yan. Sana naman hindi once upon a time. So, I was checking, nag-stock ako kay Bato de la Rosa in the middle of my talks here. Ellington. Yeah, I mean, syempre nakita ko kahapon naglalabasan lahat ng mga West Philippine Sea in Chinese na shirt nila. And no, I welcome solidarity. But at the same time, just like you, ang pinakayo ko yung performative, yung pa-cute lang. Yung pakitang tao lang. And yeah, you're right. I mean, I noticed nga, there are two things I noticed dun sa big event sa Malacanang the other day. Uh, One is yung background music na itong mga bagong lipunan, charot-charot nila. And the other thing is At ito yung ang tunog ay tayo na sa Antipolo. Ganun yung naisip ko. Ganun yung tunog ng bagong hymn. Tayo na sa baka Antipolo. ma-plagiarize, mag-copyright, trademark issue. And the other one is of course ito si First Lady having her moment of gobbling up yung wine ni Cheese Yeah. Escudero. Si Cheese ay parang naka-jaw drop lang. Ano nangyari? Ano Pero, mamaritas sa'yo? pero bago yun, gusto ko lang i-emphasize, may mga several activities na mahalaga. Halimbawa, nung bisperas ng Independence Day, no, about 700, 800 students lumusob sa kwan, lumusob sa Chinese Embassy. Ang suot nila ay mga bangka. Gumawa sila ng mga facsimile ng bangka at suot-suot nila habang lumusob sila sa Chinese Embassy. These are 700, 800 students with about 50 fishermen. 50 fishermen from Bajo de Masinloc para magsalita. No? Tapos may mga ilang riders, about 100 of them, moving around the embassy. Tapos the day after, yesterday, may 800 riders ng atin ito na pumunta sa Bajo de Masinloc carrying Philippine flags at itinanim nila doon sa beach sa Bajo de Masinloc para matanaw lang nila yung ating West Philippine Sea. Something symbolic. Ganda nga ng pictures nila napalubog yung araw nung dumating sila ron. No? Tapos bumalik sila. 800 riders na member ng atin ito. The day before, 800 students going to the Chinese Embassy. So mas mahalaga ito kahit mas maliit, kahit hindi masyadong magastos. Mas maganda ito dahil may meaning . Di ba? May kahulugan . No? May kahulugan. More than the hymn. More than the panata ng makabayan. Ilang gusto kong sabihin na meron namang mga significant celebration ng Independence Day.
And I'm sure they're planning for the anniversary of UNCLOS next month. A much bigger, a much more dramatic activity. Yeah, I think this would be the biggest ever. Of course, on my part, I'm hoping to contribute also to that, but hopefully from the Hague itself, no, because there are going to be a number of events also at the Hague because dun naman galing arbitration award. So looking forward also dun sa mga kameta natin just in case if we have chance to also drop by dun sa Europe. Sir Ronald, bago tayo mag-transition sa Kibuloy, Duterte, and all of that, and yung latest sa Uniteam, whatever is left of it, if ever, gusto ko lang balikan ito kasi isa sa mga tanong na nakuha ko dito, I mean, New Zealand is a progressive country, right? So the kind of questions you get here is similar to the kind of questions you'll get in the Swedens and Nordic countries of this world, not to mention Germany, which is, okay, Philippines is growing, it's growing fast. It's not a small country, it's a really quite large population, 20 times, more than 20 times New Zealand, 5 times, more than 5 times Australia. But they talk about the oligarchs in the Philippines na kamusta, in a country still so dominated by so many oligarchs and with someone like Marcos still in charge of the country, they still wonder kung we got what it takes as a nation in terms of our political leadership and elite to become or to do things that we're seeing in Vietnam. Because in Vietnam, horrible yung politics nila in many ways, but they have a egalitarian society. The Communist Party in Vietnam bothers to make sure there's minimal poverty, minimal inequality as much as they can while they're growing their population. I mean, Vietnam and the Philippines, almost the same size of economy, the same economic growth, but they add 3 million middle class every year. We add only 1 million. So you can clearly see the differences in terms of inclusiveness. I want to ask you a little bit about that in terms of how can the Philippines keep on moving upwards in terms of average living standards of ordinary Filipinos? Because the oligarchs are gobbling it up, including during your time. I mean, I'm not blaming you per se, but in 2011, 2012, ayon sa World Bank, 76% of newly created growth, so around 5% out of 7%, was only going to 40 families. Diba? So, I mean, yun yung mga ganun tanong na nakuha ko dito. So in a way, alam mo naman na these people care not only for the Philippines but for ordinary Filipinos. And they know unless you do something about the shackle of oligarchy, it's hard to move on. Ako naman, of course, my provisional answer is not all oligarchs are the same in the sense that, maybe the Ayalas and Robinsons are modernizing and moving towards a more international standard approach to business and while who medyo iba yung laro nila, yung iba naman sa China sila embedded, etc. But I want to add another thing, Ronald, and maybe this is also personal to both you and I. Ako, para sa akin, minsan, as much as I'm frustrated about what the oligarchs are doing to us in our country, I'm also frustrated about this culture of mediocrity and itong parochialism that we have, even with a lot of people who you expected more. I mean, let's not forget, I mean, the Harry Roques of this world did not come from rich families or hacienderos. These were people who rose through the ranks because of their intelligence, their education, and all. And the next thing you know, may konting lasa ng power, nasan pumunta. So we also have this tendency that, a lot of middle class people or professionals who move up the ranks, you would expect them to be the voice of the masses or the voice of the middle class. And as soon as they get a taste of power or their proximity to power, they act just like, and for me, that's very frustrating, Ronald. And I'll be a bit even more personal about this. I was looking at it, and almost all my peers are abroad, right? One is teaching in Berkeley, one is teaching in ANU, I can go on and on about this. And these people were driven out of the country, not only because of opportunities abroad, but because of, like many people were not happy having such a smart young people in certain universities or certain institutions. So there's also that kind of professional jealousy and rivalry and all of this thing. And I get away with it, Ronald, because practically half of the time I'm abroad too, right? But I have had my own taste and brush with that also unfortunate, culture of mediocrity and people that I would have expected more from. Yung pala hater pala sila. Yung pala they hate my prominence, they hate my work, they hate my passion. So as much as I talk about rising Philippines, you're right. There's some more substantive things we have to do. We have to, I mean, I'll ask you, Ronald, di ba?
after Sheila Rizal, we have not created that kind of generation yet. I'm not underestimating my peers. I think I have brilliant peers. I'm sure you had also brilliant peers during that time. But there's something wrong also with our intellectual culture, right? There's something wrong about, I think, our education system in the sense that it doesn't create the kind of greatness we used to see more than 100 years ago. What is your read on that? Am I being, I mean, you should know more than me because people close to your heart also are no longer in the Philippines. They're based abroad, and I don't judge them for that. I think they're doing the right thing in terms of pursuing their future. But at the same time, medyo, of course, a part of me feels lonely. Like parang halos ako na lang natira sa mga peers ko sa Pilipinas. I'm sorry, I'm being senti, but it did dawn on me the other day when I was thinking about it. So I thought I'll ask you this about this and what you think about it. Yeah, una ay without being defensive, no? 6 years is too short for a good president and too long for a bad president. Di ba? Yun yung problema natin. Halimbawa, yung binabanggit mo na 2010, 2011, kasi simula pa lang yan ng bagong gobyerno. So basically, yung statistics dyan is an indication of the previous government. Diba? Pag sinabi mo yung statistics, mas maganda sukatin yan nung end of term nung gobyerno na yon. Halimbawa 2015 or 2016 na marami namang mga positive indicators, no? Na yung simula 2010, 2011 wala pa yan masyado. Nagsisimula pa lang diyan yung political project ng bagong presidente. So marami sa mga sitwasyon diyan, yung contradictions ng lipunan ay carry over pa nung napakahabang 9 years ni Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Yung pa yung kanya. Halimbawa yung sinasabi mo na, sino ba nakinabang sa ating growth? Dahil may growth nung panahon ni GMA eh. Diba? May growth siya kumpara nung panahon ni ERAP. Pero, who benefited dyan sa growth na yan? Ikalawa, tama, we're growing. We're growing, di ba? But we're not growing as fast as our neighbors. Di ba? Sabi mo nga, nalampasan tayo ng Vietnam. And possibly, kung hindi hindi maging inclusive yung growth natin, ay baka malampasan pa tayo ng Cambodia in 5 years, no? Well, Kung hindi hindi tayo maayos. nilampasan in terms of size or speed. Nilampasan tayo No, in no, terms of no. creating growth for ordinary people. Yeah, yeah. Yung Yes, yes. Yes, no? Ang medyo sabi mo nga, tama yung sabi mo, ang medyo comparative sa atin, yung Vietnam. Almost the same size. Pero wala yung Pilipinas. Vietnam was almost totally destroyed by the Americans in the 70s. 'Di ba? Yung Agent Orange lang eh. Yung poison na binagsak sa kanilang mga forest at saka sa kanilang mga agriculture. Pero naka-rebound sila in a decade, ah. And they became the biggest exporter of rice in the world. Imagine mo yan, ha? Sobrang wasak ang Vietnam during the Vietnam War, and yet they were able to leapfrog yung destruction na yan. At ngayon, nalampasan tayo. They're producing electric vehicles, for God's sake, di ba? Yun yung kanila ngayon eh. No? Naunahan na tayo. At yung kanilang learning poverty nila is so low kumpara sa atin. around 20% Which lang means, yata sa atin, 90%. Yeah. ibig sabihin, napaka-key ng education. At alam ng mga Vietnamese yan. At kahit hindi pa talaga full-blown, may nag-emerge na bagong anti-corruption movement sa Vietnam na wala tayo. Di ba? May nag-emerge even within the Communist Party. So, ibig sabihin yung comparative advantage nila lumalaki kumpara sa atin. Kaya, yung ating growth ay hindi inclusive. Di ba? Kaya, ang nakikinabang sa ating growth because of the growth of the region are still the cartels, are still the rent-seeking taipans, di ba? Sorry, Richard. Hindi ko nakikita, wala akong nakikita na modernizing elite sa Hmm. Pilipinas. Kahit yung binanggit mo are not modernizing. They're also rent-seeking. By very No? relative terms. I'm not here to Yeah, defend them. I'm just, I yeah. can give Please you go ahead. several instances why they are rent-seeking. No? Ayun yung pa. Kaya nga, wala tayo nung, pag sinabi kasing modernizing elite, ang iniisip ko, the modernizing elite in Europe, na nakipagpumasok sa isang social contract. Diba? It was a social contract eh. Europe is based on social contracts. Wala tayo nun. Which Dahil was wala a tayong, result of multiple revolutions from 1848, yes, yes. right? Yeah. At dahil wala tayong modernizing elite at this point, kahit yung akala ko modernizing elite, itong mga lintik na to,
yung pala mga rent-seeking din. No? Because they're in real estate, they're in IT, no? At kasama sila sa pumapalakpak kay Digong, no? Nung minumura ni Digong lahat at pinapapatay niya yung libo-libo. These are not rent-seeking individuals. They may look nice, they may talk nice, they will invite you to dinner and lunch, but they're not modernizing at all, no? I mean, Yun yung not even like the chaebols in Korea or their counterparts in Japan. malayo, Yeah, malayo. malayo. Not even like Vietnam kasi The chaebols, yeah. no, were able to serve some directions which was set up by the government. Yung sa atin, kabaliktaran eh. They are using governance for their interests. No? At Right. sa ngayon, yun ang dominant. And At it didn't happen overnight. Patuloy yan. It's a continuity. No? Kaya, we need a new generation. Pero, at the same time, you have Abico Soto, no? An example of a good mayor. Diba? You have Arisa Hontiveros, an example of a good senator. You have Kakabag-Aw, an example of a good governor. So you have these pockets, iconic examples of what can be. No? Of course, hindi necessarily yan sustainable. Pero merong mga bright spots. yeah, my green shoot. Katulad na bright spot na 93% ng Pilipino have rediscovered a new patriotism. It's a bright spot na 60% ng ating populasyon ay nire-recognize ang ICC as a positive element sa ating mundo at sa ating lipunan. So may mga ganyang bright spots, but you need leadership to sustain that. You need a political project to sustain that. You need a new ethos para yan ay mas lumalim at mas kumalat, lalo na sa kabataan. At hindi yan gagawin ng isang bagong hymn. Hindi yan gagawin ng isang bagong panata sa ating watawat. It has to be something more substantial. Sir Ron, I can see also lumalabas na naman yung pagka-progressive natin and all of that. I mean, we're nice people, but at the same time, I think we have to be clear about our core convictions. Bago natin pag-usapan yung huling tanong ko dito ukol sa mga middle class natin, paano natin siguraduhin na hindi maging Harry Roque, yung mga susunod na matatalinong abogado, matatalinong scientist, matatalinong... But before that, I just want to remind people na may corruption din sa Vietnam ng big time, and you can say that, of course, there's some political purge and all, but their oligarchs are producing VinFast, right? Their oligarchs are producing manufacturing. They're teaming up with BID. Yun yung problema. It's not that these countries do not have oligarchs, but they have oligarchs that are creating high-quality jobs and moving up the ladder and putting the country on the map. So, ang question here is not why we have oligarchs, why we have the worst types of oligarchs, the most extractive types, right? We have carpetbaggers. We have rent-seeking oligarchs. We have cartels. No? At the corruption in our country is not predictable. May corruption naman sa Malaysia. May corruption naman even in Singapore. But their corruption is predictable. Hanggang dito lang kayo. May corruption sa Korea, pero hanggang dito lang kayo. Pag lumampas kayo dyan, yari kayo. Di ba? May ganun namang no? May ganun klaseng minimum layers ng inefficiency. Pero hanggang dyan lang kayo. Dahil meron silang meritocracy. Meron silang meritocracy. No? Halimbawa, yung president ng Singapore, si Tarman, no? Napakagaling na finance minister niya, napakagaling na cabinet secretary niya. Si Masagos, no? Napakagaling na cabinet secretary. Hindi sila nawawala sa gobyerno kahit sino pa yung prime minister. Bakit? Dahil meron silang wherewithal eh. Meron silang merits eh. Diba? Yeah. Diba? Yung kanilang cabinet hindi nagpapalit eh with the new government. May continuity eh. But there must be the skill set to be a good minister. Yun yung meron sila. Sana unti-unting ma-develop yan. Sa Pilipinas kasi, ang ating icon of a good minister ay si Secretary Gadon. Yun yung ating icon Kala ko Secretary Llamas. Of what a minister shouldn't be. Diba? Yun yung example. Kailangan mawala yan. Hindi ko nga maintindihan ano yung value added niya kay BBM eh. Ba't nire-retain pa yan dyan eh? Yung lintik na yan eh. No?
Kasi baka mumurahin siya. Sir, last point, dun sa middle class naman, paano natin sigurado na hindi sila maging Harry Roque? At alam mo na, hindi maging operator katulad natin. Yes. Well, si Harry Roque kasi hindi naging bahagi ng progressive movement yan eh. No? He pretended Ano? to be a human rights lawyer. Pero Hmm. yung kanyang pretension ay epal eh. Naghahanap siya ng mga cases na makaka-epal siya, makikilala siya. Hmm. Pero counting pressure lang, bumabaliktad siya. Di ba? So, halimbawa, 2016, he campaigned against Duterte. Huwag niyong iboto yan, mamamatay tao yan. In a few months, naging pro Duterte na siya dahil inoperan siya. Ibig sabihin, yung kanyang personal convictions, yung kanyang foundation, ay from the very start ay manipis or non-existent. What you see is the shape, the form, without the substance of a progressive ethos. No? Unlike halimbawa, katulad nila Risa, nila Kakabag-aw, nila Barry Gutierrez, di ba? Yung kanilang buong buhay ay may substance, di ba? Ibang usapin kung yun yung problema with the Harry Roque. So, kinakailangan yan yung ating kaban. Diyan tayo kumuha. Wala pa rin tayong shortcut eh, Richard. Kailangan kumuha tayo sa progressive movement. Di ba? Kailangan alagaan natin yung ating mga kasama sa progressive movement dahil hindi sila ganun karami. Pero meron tayong makukuha. Meron pa niyan eh. Meron tayong kapital diyan kahit papano. Diyan tayo kumuha ng mga investment for the future. At yan ang gamitin natin para magparami. No? Yun ang sinasabi ko, para magparami. Okay, on that note, thank you very much. Baka magising na si Harry Roque. So, but obviously, I mean, I was looking at him as an unfortunate reflection of a deeper problem I saw with a lot of folks who went up the ranks, pero instead of being there for the rest who are still left behind, ang inisip nila, paano sila andun na. Parang I heard some kasi 'di ba ang idea natin is the middle class could be the engines of democratization, and yet we see many people rising to the ranks from the middle class, and the next thing you know mas maras pa sa mga oligarchs, 'di ba? Mas feeling pang ano, mas Karen pa, 'di ba? So unfortunately there's that subculture among the Filipino middle class that I think we really have to deal Hindi ko nga makalimutan, hindi ko makalimutan, Richard, yung sinabi ni Heidi Yorak dati. It's a, it's a half joke. Sabi niya, lahat ng problema ng Pilipinas ay nagsimula sa UP Law School. I won't go that far. I mean, Heidi Yorak yan. Dahil marami daw sa enablers ng mga abogado, ng mga politiko ay even Marcos. No, even the Ferdinand nanggaling yan sa UP Law School. No. Tawa ko let's ng just say tawa ang kay UP Heidi. hindi lang law school ang magaling gumawa ng mga operators. I think we have a very well spread profile of operators coming out of the University of the Philippines. But if that's gonna get UST Ateneo Lasal off the hook, then let it be. Thank you very much, Sir Ronald Llamas. Pag-usapan naman natin sa next episode. Paborito mong pastor. And then of course, Sarah All. Sarah No More Uniteam All. Thank you, Sir Ronald.